beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, syempre, ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon, isang magandang umagang bagong update, chika, ngayong araw na to dito sa Mama Sam Vlog. So, sana lahat kayo ay okay na okay. Mga amigo, amiga, nag-Ovaltine ba kayo? So, yon. Kasi ako, yes, mukha akong nag-Ovaltine, di ba? At eto nga, syempre, una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito araw-araw, lagi-lagi sa Mama Sam Vlog. Maraming salamat. At talaga na-appreciate ko po yung suporta na binibigay ninyo at pagmamahal dito sa channel ko. At hindi lang yon, syempre, dahil araw-araw kayo nandito. Kaya naman, ako naman, araw-araw talaga akong naghahanap ng mga bagong chika talaga na magtataas ang kilay din yun ng bonggang-bongga. Kaya tulad sa araw na to, marami tayong chika ngayon na talaga namang, oh my God, sisiguraduhin ko na pagkatapos yung panoorin to, ay magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa unang chika natin, Team Supranational from Thailand. Mama Sam, tingin mo, gaano ba kalakas ang Mr. Supranational at saka Miss Supranational ng Thailand ngayong taon na to? Well, ang masasabi ko, maganda sila at guwapo. Yun ang masasabi ko. Talaga namang kung pagandahan ng pag-uusapan, maganda si Miss Thailand Supranational. At masasabi ko na palaban din talaga at umaarangkada din ang ganyang pasarela. Kung pasarela ang pag-uusapan, talagang masasabi ko rin naman, oh my gosh, ang tindi din niya talaga sa pasarela. And then, yung lalaki naman, oh my God, talaga na masasabi ko, gusto kong magpakasal sa kanya ng bonggang-bongga. Alam mo yon, parang ang sarap-sarap nga. Maganda ang team nila ngayon at masasabi ko talaga na guwapo at maganda ang kanilang pambato sa Supranational. So, hindi ako magtataka kung makakaabot sila sa dulo ng competition ng Supranational. Pero syempre, depende pa rin yan kung gaano ba sila naghanda para sa laban nila sa Supranational. So ngayon pa lang, ang masasabi ko ay good luck and congratulations sa Thailand. But naniniwala din naman ako na hindi rin naman magpapakabog ang pambato natin, di ba? Yung Team Philippines. Kasi maganda din naman si Althea at gwapo din naman yung ipapadala natin na Mr. Supranational. So, magkaalaman to kung sino ang kakabog sa competition na Supranational na magaganap na next month. Di ba? So, are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako dyan. But Team Thailand, masasabi ko na malakas din yung laban nila. Kaya, good luck sa kanila sa competition ng Mr. Supranational at Miss Supranational. Ako, exciting ang mga lalaki dyan sa Supranational. At speaking of Supranational, Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato ng Peru, Mexico, Spain, Venezuela para sa Mr. Supranational? Ang yayami nila. Charot, parang feeling ko ang sarap-sarap ng kanilang eksena dito sa Miss Supranational. Syempre masaya dahil nakita naman natin na ang gagwapo, ang lalaki ng katawan at parang feeling ko talagang ay nako, may ibubuga talaga sila sa competition. But ang pinakagusto ko sa kanilang apat, sa mga nabanggit natin, syempre si Mr. Spain na parang mukhang interesting at saka si Mr. Peru. So yon, so si Mexico din saka si Venezuela na talaga namang mga, alam mo yung mukhang matipunong lalaki na magkukumpit dito sa Mr. Supranational. Si Mr. Mexico, laki-laki ng katawan, no, na nakakaloka. So, good luck talaga sa kanila. But ngayon pala, nakaka-excite na. Diba? So, gusto yan ni Geisel Ortega, yung mga ganyan, yung mga Mr. Supranational. Anyway, so, good luck talaga sa kanila at abangan natin sila ng bonggang-bongga. So, malapit na yan. At eto pa, syempre, kaabang-abang, Miss Grand International. Ano masasabi mo ngayon, Mama Sam, sa mga pambato ng Thailand, Myanmar at Indonesia?
ang masasabi ko sa kanila, hintayin nila si Miss Philippines. Ganon. So, alam nyo naman, itong tatlong bansang to, pagdating sa Miss Grand, ay lagi yung umaarangkada sa mga botohan, si Indonesia, si Thailand, at saka, syempre, si Myanmar. Lalo na si Myanmar, Diyos ko, nakakaloka. Last year, talagang umarangkada sila ng bonggang-bongga sa botohan. At eto nga, may napabalita nga na hindi na matutuloy ang Miss Grand dito sa Myanmar this year. Kasi nga, medyo may problema yata doon sa bansa ng Myanmar at hindi yata pinayagan na makapasok yung mga kandidata dyan. Kaya medyo, alam mo yun, for safety na rin sa mga kandidata. So ako, para sa akin, maganda yan. At least nalaman nila ng maaga. Kaysa naman yung malalaman nila yan na kung kailan nandiyan na yung mga kandidata at magkakaroon pa ng problema. So mas maganda na rin na yung safety unahin muna nila para sa mga magiging kandidata ng Miss Grand International. At nakakatuwa naman kung naagapan nila to ng bonggang-bongga. At dito naman sa mga kandidata katulad ng Indonesia, Myanmar at saka Thailand, ang gaganda nila. Talagang masasabi ko na, alam mo yon, yung pang Asia beauty talaga, truly Asia, yung ganon, para silang commercial dun sa Asia, truly Asia, alam mo yun? But syempre, abangan nila si Miss Philippines. For sure, makakapili tayo ng isang bonggang-bonggang kandidata. Sino ba? Kung si Jay Apiasa, sana sumali. And then si Gabi Basiano, kung sasali si Gabi Basiano, I think bongga si Gabi Basiano, no? So, Diyos ko, interesting din to. But I hope na sana ang Miss Grand Philippines makapili ng isang kandidata na this is it na kaya niyang may uuwi ang corona ng Miss Grand International sa ating bansa. So, laban lang yan. Ganon! So, nakakaloka, no? Sino kaya yung panibago nating iaalay? Charot. So, yun, medyo nakakaloka lang yung part na yan. But, exciting. So, yon. At ito pa ang sumunod na chika, Mama Sam. Si Alexi Brooks wala sa pa-party ng the Philippines. So, tingin mo, Mama Sam, bakit hindi nakarating si Alexi? Anyway, so si Alexi dapat nandoon, di ba? So, wala siya doon. But ako, ang masasabi ko, siguro naman, karapatan naman ni Alexi na magpahinga lang muna. After ng 4 na buwan na grabe ang pinagdaanan ni Alexi, ay siguro it's time na to relax. So, ako para sa akin, si Alexi, ginawa niya yung best niya dito sa Miss Universe Philippines. Sabi ko nga, nalungkot ako dahil hindi siya nakatungtong doon sa top 5. Kasi parang feeling ko, deserve niya rin yung spot talaga ng top 5. Kaya lang kasi competition to, so wala tayong magagawa. Ang competition kasi may nananalo, may natatalo. At ang maganda dito ay, alam mo yon na parang iba kasi din yung dating ng iba din kasi nung dating ng competition ng Miss ng Miss Universe Philippines Pero kung sasabihin niyo na ay hindi siya nakapasok sa top 5, hindi na siya magaling. No, magaling ang isang Alexi Brooks. Kaya nga siya pinagkatiwala na ibigay ang corona sa kanya ng Miss Eco International dahil naniniwala sa galing na meron siya. Kaya lang kasi hindi lang talaga siguro umobra si Alexi doon sa evening gown. I think doon siya nadali. Pero in fairness naman sa kanya. So, dapat si Alexi Brooks ay ipaghandaan niya lang yung laban niya doon sa Miss Eco International. At malayo-layo pa naman yun sa susunod na taon pa naman. So, siguro, okay lang na muna na matulog, magpahinga si Alexi or umuwi ng Iloilo para, alam mo yun, i-relax niya rin yung sarili niya. Siyempre, hindi rin naman ganun kadali yun talaga, di ba? So, lahat ng kandidata na hindi nila nakuha ang corona ng Miss Universe ay, siyempre, nandoon sila sa kinocompose uli nila yung sarili nila to make strongest again. Kasi, syempre, aminin natin na hurt din sila. At hayaan na muna natin sila sa mga pagkakataon na to, makapagpahinga, and then, maibalik nila yung sarili nilang lakas pagdating dito sa normal na pamumuhay nila. Diba? So, good luck kay Miss Iloilo, kay Alexis, sa kanyang bagong journey para sa Miss Eco International. So, doon naman sa nagtatanong bakit wala siya, siguro, guys, nagpapahinga lang yung tao at hayaan na muna ninyo magpahinga yung tao. So, yun lang. Kasi, makikita naman natin yan sa mga susunod na event ng Miss
Philippines or ng Miss Universe Philippines. So yun lang, good luck po sa lahat. At good luck din syempre kay Alexis sa kanyang magiging journey sa Miss Eco International. So sumunod natin chika, ito pinag-uusapan to doon sa mga page. Sabi niya, what if daw kung magwagi si Atisa Manalo sa Miss Cosmo 2024, aling pageant kaya ang mas mauunang maging semi-major, may semi-major talaga, or major pageant sa puso ng mga Pinoy? Miss Grand ang mailap sa mga Pinoy. Miss Cosmo mukhang promising na pageant na mula sa Vietnam na pwedeng makuha talaga ang corona ng Miss Cosmo this year, lalo na kung si Atisa nga ang pambato natin. Siyempre, interesting yung Miss Cosmo. Ngayon pa lang parang kasi pinili to ni Atisa Manalo, parang napag-uusapan talaga siya ngayon sa social media. At siyempre, titingnan natin kung ano nga ba ang makikita natin dito sa Miss Cosmo at kung paano nga ba lalaban ang ating pambato sa Miss Cosmo na si Atisa Manalo. So, ang Miss Grand kasi, sobrang tagal niya na rin, di ba? 10 years. So, syempre, medyo miski pa paano, established niya na yung pageant niya. Ang Miss Cosmo, mag-i-start pa lang. So, siguro, kailangan niya pang tumakbo ng mga ilang taon para masabi natin na makapasok siya doon sa mga sa mga major. Kaya lang kasi nahihirapan ng Miss Grand na maipasok siya doon sa Big 5 or sa Big 6 kasi nga dahil sa paulit-ulit nilang itinatalo ang Pilipinas sa pageant nila. Kumbaga parang yung mga Pinoy nawawala na talaga yung tiwala dito sa Miss Grand. At hindi imposible na dumating yung panahon, lalo na pag nanalo dito si Atisa sa Miss Cosmo International, ay mahalin to ng todo-todo ng mga Pinoy. So, medyo mag-ingat dito si Miss Grand kasi parang baka ito na ang pumalit sa puso ng mga Pinoy sa pagmamahal nila sa Miss Grand. Parang ito na yung bago nilang mahalin. Diba? So, hindi imposible mangyari yon na maging major pageant ito in the future, lalo na kung nakita ng mga Pinoy na deserve naman ng pageant na to at lalo na kung maganda ang kinahinatnan ng ating pambato dito sa competition ng Miss Cosmo International. So, parang feeling ko magandang laro to. So, abangan natin. Kasi ngayon pa lang nagiging maingay na at pinag-uusapan. So, hindi imposible dumating yung panahon na lalo siyang maging maingay, lalo na kapag ipinanalo nila dito si Miss Philippines. Ganon! Oh my gosh! Nakakaloka, no? Talagang interesting na to. So, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pahayag ni Chelsea Manalo na she's almost quit na dapat dito sa Miss Universe Philippines? Ang masasabi ko dyan, syempre, nakakalungkot kasi alam naman natin ang mga kandidatang iba, mahirap yung pinagdadaanan nila dito sa pageant, di ba? Alam naman natin yun, aware naman tayo doon na talagang magastos talaga ang pageant, mahirap talaga ang pageant, lalo na kung isang ordinaryo ka lang talaga na gusto mo lang sumali dito sa pageant para matry, medyo mahihirapan ka. Kaya nga hindi rin ako magtataka kung bakit nag-quit yung mga ilang kandidata, katulad na lang syempre ni Quezon City, na isa din yon, magaling din yon. Kaya lang, wala tayong magagawa. Sabi ng ganon, hindi mo kasi malalaman yun sa dulo ng laban eh. Kailangan mo talagang makarating doon sa dulo ng laban mo o sa dulo ng journey mo para malaman mo kung tagumpay ka o hindi. So, kung nag-quit siya, syempre, ang laki nung nawala sa kanya. Pero since na nandyan siya, nakita niya yung journey niya nang yung sa dulo pala ng competition na to ay tagumpay pala ang makukuha niya. Ang tawag dyan sa nangyari sa kanya is a blessing. O, diba? Blessing yon kasi syempre lalo na kung talagang alam mo na sobrang hirap talaga ng pinagdaanan nila at yung inilaban nila yung pagkakataon na yon. Sabi ko sa iyo, may magandang resulta na mangyayari. At ayan ang nangyari kay Chelsea Manalo. Ako para sa akin, isa tong magandang kwento. Ayan yung sinasabi ni Rabia ng Mateo na kung hindi ka magri-risky, hindi mo malalaman yung sagot doon sa istorya mo at hindi siya magiging istorya, di ba? So ngayon, dahil nag-risky siya, tinaya niya yung lahat ng kanyang makakaya at yung kanyang laban, so nagtagumpay siya, at least nakita niya
kung ano ang resulta. At ngayon, isa yung magandang kwento sa nangyari ngayon kay Chelsea. Ayan ang sinasabi na never give up. Lalo na kung feeling mo ay may laban ka naman, di ba? So, sabi niya nga, medyo nahihirapan siya kasi parang ang liit lang nung team niya. Tapos yung iba nakikita mo na ang daming sumusuporta. So kahit naman sino, di ba? Pero nandoon na tiwala lang talaga sa sarili. So hindi dapat nawawala yung kumpiyansa sa sarili. So aral to sa atin lahat. Nakaka-inspired yung narinig ko yan na parang kahit maliit ka lang or maliit ka lang na vlogger, hindi mo alam in the future, baka mamaya lumaki ka na din, di ba? So basta gumawa ka lang ng tama at ipagpatuloy lang yung mga mabubuting katangian na ginagawa mo. So, yon, ganun kasi yun nangyari kay Chelsea. Kasi she's a pure heart. Yung kumbaga parang malinis ang puso niya, malinis ang isip niya, malinis yung pagkatao niya na walang bahid na kumbaga parang pag tinitignan ko siya, parang siyang kandidata na, alam mo yun, innocent, di ba? So, yon. So, nakakatuwa. At least, nakuha niya yung tagumpay at sana magtuloy-tuloy ito sa universe rather. Diba? So, yun. Kaya sana supportan na lang tayo dito kay Chelsea Manalo. Kasi, maganda naman yung kwento na meron si Chelsea Manalo at deserve niya ang corona ng Miss Universe Philippines. Kahit alam na natin na madami pa, madaming, kumbaga parang, kahit alam na natin na ang tawag dito na maraming din magagaling na kandidata, pero wala para sa kanya talaga to, di ba? So yun, so sana maging happy na tayo para kay Chelsea Manalo dahil hindi biro ang pinagdaanan niya dito sa Miss Universe. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.